Tapos na. Wangqiang Liangyu. Nagawa natin. Wala na ulit monsters. Nagkaroon ng kapayapaan sa mundo. Bakit, Xiao Yu? Nasaktan ka ba? Hindi siya nasaktan. Pero malapit ka nang mamatay. Wangqiang. Bakit? Linhao, isa ka lang piyon. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naintindihan. Hahaha, ito ang tinatawag na pag-ibig. Akala mo ba magugustuhan ko ang isang tulad mo na walang iba kundi lakas? Isang tanga na walang ibang meron. Isa ka lamang sa mga piraso ng chess sa plano namin ni Xiaoyu. Isang taong handang magbuwis ng buhay para sa amin, upang maging kasangkapan sa pagpatay sa halimaw na ito. Salamat sa iyong pagsisikap, aking mabuting kapatid. Aking pinakamabuting kapatid. Aking pinakamamahal na babae. Kayo, mga asong lalaki at babae. Hayop. Huwag mo na akong paumay. Sa 3 taon na ito, naging kabayo at alalay kita. Bakit ikaw lang ang palaging nauuna? Ang babae mo. Lahat ng meron ka ay akin na. Lene, haha, tara na. Sobrang hindi makapaniwala. Narito ang unang araw ng pagdating ng katapusan ng mundo. Ako ay muling isinilang. Wangqiang Liangmeng. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong magsimula muli. Sa pagkakataong ito, ipapabayad ko sa iyo ang iyong mga kasalanan sa dugo. Tapos na, lahat ay tapos na. Mabilis, yumuko at mag-ingat sa virus ng zombie. Pulang na ang araw. Katapusan na ng mundo. Pulo ng mga halimaw. Aking mga mata. Hindi, naging zombie na siya. Lahat umatras at mag-ingat. Diyos ko, pati mga hayop na hawaan ng virus. Naging zombie na rin. Ang takot-takot, ano ang gagawin natin? Hindi ba't ang mundo ay magiging katapusan na? Gusto kong umuwi. Hoy, anong ginagawa mo? Baka dumating na ang halimaw anumang oras. Huwag mo na siyang pansinin. Nabaliw na siya, maghanap tayo ng lugar na matataguan. Huwag kayong magpanik. Takot ang mga zombie sa apoy. May dala akong pusporo. Maghanap kayo ng dayami. Iliyab muna ang apoy. Nagawa na. Ay. Linhao, anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba nakita? Anong nakita mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakita ko ng mali. Kakaiba. Tanging ako lang ba ang nakakakita? Antas ng binhi 2, maaaring upgrade. Pag-upgrade, nabigo ang pag-upgrade, kailangan ng espiritual na halaga. Maaaring makuha ng host ang mga zombie sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Hindi ba't naisip ko na nagising na ang sistema ko? Kailangan kong patayin ang mga zombie para makuha ito. Pero yung insekto na halimaw kanina, isang kagat lang, naagaw na ang isang tao. Paano ko pa kaya mapapatay yon? Walang silbi ang pagtakas. Maghanap na lang ng pagkakataon na makaligtas. Natuklasan ang panganib. Buksan ang bagong pribilehiyo ng prediksyon para sa baguhan. Kung hindi makabayad sa takdang panahon, sa oras ng pag-imbak, mababawasan ng 1 taon ng buhay. Inang, hindi ko na kayang mag-alala pa. Sa lugar na ito, kahit 1 araw lang ang mabuhay ay isang panalo na. Nakapasa na ako sa loan. Putang ina. Naglilihi na ako, 3 beses na akong nakakita ng tricycle. Saan nang galing si Linhao nitong tricycle? Kagabi, nakasalubong ko isang matandang lalaki sa tabi ng daan. Binilhan niya ako. Kapag meron kang tricycle na ito, hindi ka na mag-aalala na mapag-iwanan. Mas ligtas pa, saka pwedeng magdala ng maraming gamit. Bakit hindi ako nakatagpo ng mabait na tiyuhin? Parang mapuputol na ang mga binti ko. Haoje.
Sobrang sakit ng mga paa ko. Halos hindi na ako makalakad. Pwede mo ba akong isakay sa bisikleta? Noong nakaraang buhay, ganyan ka rin kaawa-awa. Niloko mo ako para magpakasakit para sa'yo. Sa huli, pinatay ako ni Wang Qiang. Siyempre, pwede. Ikaw ba ang girlfriend ko? Pero masyadong maliit ang sasakyan na ito. Kailangan umupo dito. Kailangan muna mag-sign ng kontrata. Mag-sign ng kontrata. Linhao, nababaliw ka na. Kami ay magkasintahan. Anong kontrata ang ipapapirma mo sa akin? Dahil ikaw ang girlfriend ko. Binibigyan kita ng pagkakataon na ito. Ang liit ng sasakyan na ito. Sobrang sikip kapag may nakasakay na isa. Kapag pinirmahan mo ito, nangangahulugan ito na sumusunod ka sa akin. Ganap kang pag-ari ko. Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, syempre mahal kita. Ang pinirmahan ko ay isang kontrata lang, di ba? Kapag natapos ko, ibibigay ko sa'yo. Sumakay ka na. Ang binti ko. Xiao Yu, kamusta ka? Saan ka natumba? Masakit o hindi, mag-ingat ka. Linhao, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapayagang sakyan ni Xiao Yu itong sira-sirang sasakyan? Sadyang sinasadya mo ba? Wang Qiang, anong ginagawa mo? Siya ang girlfriend ko. Bakit ka sobrang nervyoso? Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Hindi ba ako nag-aalala para sa'yo nang makita kong nadapa si Liang Yu? Ganoon pala yon. Talagang maalalahanin ang kapatid ko. Dahil iniisip mo ako ng ganito. Nasira na ang kotse ngayon. Pwede mo ba akong tulungan itulak ang kotse? CJ. Mahal, masakit pa ba ang binti mo? Tutulungan kita na magmasahe. Pagod ka na, aking kaibigan. Uminom ka ng tubig para maalis ang uhaw. Walang anuman. Tamang-tama, tamasahin mo ang tubig na ito. Aking kaibigan. Sa harap, may nayon sa harap. Ang ganda, kung may nayon, may makakain. Lahat, magpakatatag kayo. Pupunta tayo sa nayon para magpahinga. Mag-ingat kayong lahat. Masyadong tahimik dito. May kakaiba. Basta't wala na tayong pakialam. Wang Qiang, hindi ko na kaya. Yung walang kwentang Linhao, naglakas loob siyang ganyan sa akin. Pinasin pa ako ng nakakasukang kontrata. Xiao Yu, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang naisip kung paano siya ayusin. Hindi ba't mahal na mahal niya ang tricycle na ito? Kukunin lang natin ang sasakyan. Kukunin. Sabihin ko sa kanya mamaya. Lalabas ako para maghanap ng mas maraming supply at makahiram ng sasakyan niya. Maghanap ka ng dahilan para hiwalay kayo. Magkikita tayo sa may pasukan ng baryo. Ile, ang lugar na to. Walang tao sa harap, walang tindahan sa likod. Wala nang sasakyan. Tingnan natin kung paano siya mabubuhay. Tulong. 2 buhay. Hiray, hindi ko siya matakasan. Kailangan kong makaisip ng paraan para patayin siya para makaligtas. Kailangan siyang patayin para makuha ang espiritual na halaga. Linhao, anong ginagawa mo? Tumakbo ka na. Mamatay ka. Patayin ang unang antas ng nagbago na aso. Ang host ay nakakuha ng 1,000 puntos ng espiritu. Naipadala na ang 1,000 puntos ng espiritu. Isang tao lang ang nakapatay ng isang mutant na aso. Ang Linhao ay astig. Maging ama mo na ako sa susunod. Susundan kita. Bakit biglang naging sobrang lakas nitong walang kwentang ito? Kwentong, tingnan mo yung tricycle niya. At yung maraming supplies na kinuha niya sa supermarket. 太厉害了！我刚才在村里转了转，感觉里面应该还有别的商店。哦，是吗？ Talaga. 是啊，光靠这个小超市肯定不够我们这么多人分的。我想开你的3轮车再去村子深处找找，你看行吗？这刚刚推了那么久的车，身体受得了吗？要不要先歇歇？没事，我身体好着呢。为了大家，我辛苦点算什么？耗子。 我们可是好兄弟，你不会连车都不借我吧？当然借，说的什么话？咱俩谁跟谁啊？快去快回，注意安全。林浩，我肚子突然好痛，可能是刚。 Siguro kasi na-shock ako kanina.
Gusto kong pumunta roon para magbanyo. Ang pangit ng kulay ng mukha mo. Kaya ko nang mag-isa. Kailangan pa nating magmadali. Bilisan mo, huwag hayaan si Linhao na makahabol. Ayoko nang makita siya kahit isang segundo pa. Hahaha, sigurado siyang nandun pa rin siya naghihintay. Pag na-realize niya na wala na tayo, malayo na tayo. Talagang hangal na walang pag-asa. Akala niya, nakakapatay lang siya ng mutant na aso, ayos na. Walang silbi pa rin ang inutil. Tama, yung mga gamit sa sasakyan at nasa backpack niya. Ngayon ay sa atin na lahat yan. Hayaan na lang silang mamatay sa gutom kasama ng mga pabigat na yon. Mamatay sa uhaw dito. Yun maghintay na lang nakainin sila ng mga zombie. Wangqiang, Liang Yu. Nagnakaw ng mga bagay ko at gusto pang tumakas. Akala nyo ba hindi ko nakikita ang mga plano nyo? Mag-enjoy kayo sa huli ninyong mga sandali. Putang ina. Sa lugar na ito, may ganitong klaseng ganda pa. Kuya Qiang, anong tinitingnan mo? Isang babae na hindi natin kilala. Baka isa siyang halimaw. Umalis na tayo. Halimaw, nakakita ka na ba ng halimaw na ganyan kaganda? Tingnan mo ang suot niya. Wangqiang. Hindi ka ba may kasama na ako? Xiao Yu ah. Hindi mo ito naiintindihan. Mas marami, mas masaya. Hanapan kita ng kapatid na babae para makasama ka. Maganda. Bakit nag-isa ka dito? Nawalan ako ng kasama. Ako at ang kasama ko. Na-sprain din ang paa. Kuya, pwede mo ba akong isabay? Walang problema, maliit na bagay lang yan. Sakay ka sa sasakyan ko. Dadaling kita sa masarap na pagkain at inumin. Magpakatatag ka, magandang babae. Hehe, ingat. Anong iyan, parang multo? Ay. Diyos ko, tumakbo na tayo. Napaka-energetic ng dugo na ito. Gusto kong kumain ng karne. Sariwang laman at dugo. Kuya, patawad na ako. Huwag na kayong manakit, baka sumabog pa ang puwet. Hindi na kita kakainin pa. Pwede na akong mabuhay. Mula ngayon, sumama ka sa akin. Magiging driver ka. Kung naiintindihan mo, tumango ka. Matagumpay na napalaya ang isang unang antas na mutadong zombie. Gantimpala, 500 puntos na espiritu sa host. Kasalukuyang espiritu, 1,490 puntos. Sa eksaktong 500 puntos, panahon na para palitan ang sirang tricycle na ito. Mag-upgrade ng sasakyan. Sino ka? Magandang sasakyan ito. May isang alok ako. Ituturo ko sa iyo ang espada. Ikaw ang gagawin kong driver. Espada. May sistema ako. Pagpatay ng mga kalaban, level up na. Kailangan mo pa bang turuan ako? Alam mo ba kung sino ako? Maraming tao ang naghihintay sa akin. Hindi ko alintana kung sino ka. Hindi sumasakay ang sasakyan ko sa ibang tao. Lumabas ka na sa sasakyan ko. Ikaw ay napaka-espesyal. Magkikita pa tayo muli. Anong tinitingnan mo? Sumakay ka na at magmaneho. Nagmamagaling ka pa. Iyan hindi masama ah. Pwede nang gawing gasolina ang sama ng loob. Simula ngayon, tawagin na kitang Xiao Hong. May sasakyan at super na ako. Ngayon, kailangan kong magplano ng mabuti. Kailangan kong mapabilis ang aking pag-unlad. Para makakuha ng mas maraming yaman. Wangqiang at Liang Yu, maghintay kayo sa akin. Malapit na kayong makaharap. Ah, narinig mo na ba? Nakarating na sina Zhang Bin sa ikasyam na base ng mga nakaligtas. Sinasabing napakaraming yaman doon. Kailan kaya tayo makarating? Tama, narinig ko rin. Na may isang napakalakas na halimaw sa mga guho sa timog.
Maraming tao ang namatay doon. Kailangan nating maging maingat. Maraming yaman. At may mga halimaw. Baka makapag-upgrade tayo ng van. Lumiko si Xiao Hong patungo sa ikasyam na base. Hindi na ako makalakad. Wang Qiang, hindi na talaga ako makalakad. Sana hindi mo ako pinilit na makipag-ugnayan sa babaeng zombie na yon. Ngayon, wala na tayong sasakyan. Mamatay na tayo dito, Xiao Yu, huwag kang umiyak. Sisiwain natin si Lin Hao na nagdulot sa atin ng ganito. Hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ang lahat sa kanya. Ano ang balak niyo? Aba, may dalawa pang nakalusot. Ano ang balak namin? Kailangan pa bang ipaalam sa inyo? Ibigay niyo ang lahat ng pagkain at tubig na nasa inyo. Sandali lang. Kuya, huwag mo akong patayin. Alam ko kung sino ang may mga supply. Isang buong truck ng supply. Isang truck ng supply. Sa panahon ngayon, may ganitong magandang pagkakataon pa. Kuya, basta't pakawalan niyo kami. Agad kitang dadalhin sa kanya. Sa oras na yon, ang sasakyan at mga kagamitan ay magiging iyo. Kung hindi ako iinom ng tubig, mamamatay ako sa uhaw dito. Suruo, gaano pa katagal tayong maglalakad? Walang kahit anong makikita sa lugar na ito. Baka may mapagkukunan ng tubig sa unahan. Ibigay mo si Lin Hao at lahat ng kagamitan. Maari kong pag-isipan na iwanan kayong buo ang bangkay. Huwag mong sayangin ang salita sa kanila. Wala silang kahit ano. Lahat sila mahihirap. Kyo, tingnan mo. Kuya. Yung walang kwentang si Lin Hao, nandun siya. Siguradong puno ng supplies yung van na yon. Yung van. Mukhang hindi mo ako niloloko. Siguradong maraming magagandang bagay sa sasaksyang ito. Hahaha, anong hinihintay pa? Kuya, yung batang iyon ay talagang duwag. Napakadaling talunin. Kunin mo ang sasakyan, agawin mo ito. Pagsasaksakin ko ang mga tao sa loob, ipapakain sa aso, hahaha. Talagang may lakas ng loob na huminto dito at maghintay ng kamatayan. Maghanda na lumipat. Lumabas ka dito. Kung hindi ka lalabas, sisirain ko kayo pati ang sasakyan mo. Yan tanga. Akala mo kung anong galing mo. Ngayon, parang nahuli ka na sa bitan. Nakakatuwa, isa pala siyang mutated na zombie. Bagamat pangit ang itsura ng dalaga, maganda naman ang katawan. Nakapatay ka na ng maraming tao, nauuhaw ka na ba? Sumama ka sa kuya. Tinitiyak kong araw-araw ay may dugo kang maiinom. Kuya, huwag kang lumapit. Papatay siya. Umalis ka dyan. Hindi ba ako nakapatay ng sapat? Hahaha. Ang sasakyan na ito at ang mga gamit sa loob ay akin na ngayon. Hahaha. Hindi ka karapat-dapat sa mga bagay ko. Gusto kong kumain ng karne. Kumain ka ng ulo mo. Ang pang-aawit mo ay off-key at sobrang pangit. Huwag ka nang lumabas at manggulo. Gusto kong kumain ng karne. May dalawa roon na bagong tumakas. Mataba at malambot. Bakit hindi mo sila habulin? Bakit ako ang hahabulin? Gusto kong kumain ng karne. Hanggang kailan ka ba? Kumakanta ka pa, ha? Lene. Aba. Isang zombie na katulad mo ang taas ng panlasa. Ako rin. Ayaw ko rin sanang saktan ka. Isang zombie na may ganitong panlasa. Bihira na lang. Pero kailangan mo pa rin kumain sa akin. Imposible na hindi ka patay.
Yung babaeng zombie na nakapulang damit. Siyang niyang sinipsip yung mga tao. Bata, ngayon din kitang papatayin. Babasagin kita. Teka, yung zombie truck at babae ay akin pa rin. Ine, hayaan mong maging aso kita. Karapat dapat ka ba? Kapatid, huwag makipag-usap sa basura na ito. Siya ay isang bato sa dumi ng tao. Mabaho at matigas. Linhaw, pinapayuhan kita na maging maingat. Kneel ka na at magbigay galang sa kuya. Baka sakaling makaligtas ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang third tier na evolusyonaryo. Mas madali pang patayin ka kaysa durugin ang isang langgam. Linhaw, naririnig mo ba? Si Brother Scar adalah isang third stage na evolusyonaryo. Hurry up at yumuko at sumuko na. Linhaw, huwag kang magpakasensitibo at walang hiya. Si Brother Scar ay isang evolusyonaryo. Sumunod sa kanya lang ang may pag-asa. Anong klaseng tao ka ba? Tama nga. Sa mga tulad ni Kuya Scar na ganitong malakas, may pag-asa ka. Ikaw na inutil, bakit ka makikipagkumpetensya kay Kuya? Hindi ka dapat sumugod ngayon para protektahan ako. Sabay tayong lumaban, di ba? Bakit bigla mong sinasabi na magpapakababa ka para sa iba? Linhaw, huwag kang magpakasanto. Si Kuya Scar ay isang evolve. Sundan mo siya, may pag-asa ka. Ano ka ba? Tama naman. Dapat sumama sa isang malakas na tao tulad ni Scar. Ang dami mong sinasabi. Mukhang pinili mo ng mamatay. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ito. Gusto kong makita niyang kinuha ko ang lahat sa kanya. Mas mabuti pang mamatay. Linhaw, ikaw na walang silbi. Ganito ang mangyayari sa'yo kapag sawa na si Scarface. Yung babaeng zombie ay tiyak na akin na. Kailangan sumunod sa mga malalakas para makasurvive. Huwag mo akong istorbohin habang naglalakad. Ang antas ng unang antas na evolusyonista ay umakyat sa kasalukuyang antas na 5. Ang mutant na host ng zombie ay nakakuha ng 2,000 puntos ng espiritu. Pag-angat ng van, babawas ng 500. Kasalukuyang espiritu, 2,970 puntos. Ang 2,000 puntos ni Xiao Hong ay umakyat na sa ika-5 na antas. Malaki ang kita nito. Hindi pwedeng ikaw ay isang zombie lang sa unang antas. Bakit ang lakas mo? Makikipaglaban ako sa'yo. Ano ka ba talaga? Anong klaseng halimaw ka? Tama na, huwag na. Tama na, humihingi ako ng tawad. Hindi pa kailanman ako pinalo ng nanay ko ng ganito mula pagkabata. Linhaw, nagkakamali ako. Hindi ako tao. Hindi ko dapat matakot sa Scarface na nanghihikayat na magtaksil sa'yo. Pakiusap dahil magkaibigan tayo, sana'y maintindihan mo. Patawarin mo ako. Linhaw, hindi si Haoje. Lahat ay dahil sa mukha ng sugat. Ang taong mahal ko ay ikaw pa rin. Gusto kong mabuhay. Pirmahan mo ito. Ito. Bakit ayaw mo? 至于你，从现在起，你负责给我洗脚、暖床，还有清理马桶。这是我特制的 Ito ang aking espesyal na lason. 没有我的 Walang lunas mula sa akin. 7天之 Sa loob ng 7 araw, kayo ay mamamatay sa pagdurugo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Basta't hindi mo ako papatayin. Sasabihin ko sa iyo ang isang napakalaking lihim. 说来听听。 Sabihin mo nga. May isang nayon na tinatawag na baisui sa hindi kalayuan. May isang banal na puno sa gitna ng nayon. Sa puno, may mga bunga ng ebolusyon. Kumain ako ng bunga na yon, kaya ako naging ikatlong antas ng ebolusyon. Basta't dalhin mo ako roon. Ihandog ko sa iyo ang lahat ng bunga. Tunay ngang ang mga bunga ng ebolusyon sa nayon ng 100 taon ay katulad niya. Sa nakaraang buhay, maraming tao ang nag-away para sa bunga na ito. Ngunit hindi nila alam na ang tagumpay ng ebolusyon ng prutas na ito ay wala pang 1%. Sige, pagkakatiwalaan kita sa isang pagkakataon. Mula ngayon, susunod kami sa iyo. Salamat, Linhaw. Na nagligtas sa amin. Mula ngayon, susunod kami sa iyo. Ikaw ang aming kapitan. Sapat na ang espiritu, sapat na rin. Panahon na para upgrade ang sasakyan ko. Ito na ang sasakyan. Pumunta ka sa camper at iinit ang kama ko. Xiao Hong, ikaw ang magmaneho ng camper. Si Scarface kasama ang natitirang tao. Magmaneho ng iyong sirang traktora sa likuran. Target, umalis patungong Baisong Village.
Nayon, ang kuya ang nasa barangay 100 years dito. Noong nakaraan sa barangay 100 years, tinataguri ang barangay ng kamatayan dito. Sa ilalim ng punong ito, hindi namin alam kung ilan ang mga buto ng mga evolver na nakabaon dito. Si Scarface at si Wangqiang, Liang Yu. Kayo muna ang pumasok para mag-imbestiga. Hintayin mo si Lin Hao na matikman ang prutas na yon. Agad kitang isasama sa daan. Sige, Hao Jie. Tingnan mo lang. Hao Jie, maaaring may panganib dito. Pwede bang hindi na lang ako pumunta? Kung papayagan kayong pumunta, pumunta na kayo. Bakit ang daming sinasabi? Pupunta na ako, pupunta na ako. Ako rin, huwag kayong gagalaw. Mukhang hindi ito isang ordinaryong nayon ng mga multo. Kuya Hao, bakit walang anuman dito? Parang nayon ng mga multo. Kuya Hao, tingnan nyo agad. Prutas ng ebolusyon. Si Hao ang nasa likod niyan. Kapag kinain mo siya, magiging sobrang lakas mo. Ang punong ito ni Hao ay parang kakaiba. Wangqiang, Liang Yu, kunin mo ang prutas at anihin mo. Basta makain mo ang prutas na ito. Maaari kong balikan si Lin Hao. Tama, sa oras na yon, lahat ng bagay niya. Kasama na ang sasakyang bahay na yon. Lahat ay atin. Haozi, pakiusap. Dahil sa ating nakaraan. Ayaw ko pang mamatay. Puso. Sobra na ang parusa. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana ako mauwi sa ganitong kalagayan. Sobrang mahina ng 2 tauhan ni Hao. Ako, si Scarface, ay tapat sa inyo. Pupunta ako para kunin ang bunga para sa inyo. Nakuha ko ang prutas ng ebolusyon mula sa nakaraang buhay. Mas mababa sa 1% ang tsansa ng tagumpay. Pero ngayon, may sistema na ako. Prutas ng pag-upgrade ng sistema. Gago, nadaya ka. Talagang kinain mo ito. Alam mo ba kung ano ang prutas na ito? Sa bawat 100 tao na kakain, isa lang ang mabubuhay. Yung 79 pa ay magiging halimaw. Lin Hao, patay ka na. Maghintay ka na lang na mapasabog ang katawan mo. Hintayin mong mamatay ka. Ang iyong ang iyong mga supply, at ikaw, ang napakagandang babae na zombie, ay magiging akin na lahat. Ngayon, isasama kita. Ha? Isang zombie. Naghahanap ka pa ng tagapagtanggol. Maliit na magandang babae. Tingnan mo, malapit na siyang maging isang basang karne. Tingnan mo siya. Anong magandang kinabukasan ang mayroon siya sa iyo? Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Gusto mo bang painumin siya ng dugo? Mas mabuti pang gamitin mo ang iyo para magpasimula. Ito, ang lakas ng presensya. Ikaw, nagtagumpay ka. Nag-evolve ka. Hindi tama. Ang pakiramdam na ito ay higit pa sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Ikaw, anong antas ka ba talaga? 10 antas. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Nakakagulat. Ikaw, magnanakaw. Aking anak. Tumatakbo ang puno. Diyos ko, hindi ba ako nananaginip? Inatake ba ng puno? Kahit na isa pa rin siyang espiritu ng puno. Mabilis tumakbo, Ngayon gabi, dito tayo magpapahinga. Buksan ito dito. Yaman natin ito. Lin Hao, paano mo nalaman na may underground dito? Ang may-ari ng bahay na ito. Mukhang sobrang takot sa kamatayan. Palitan ito. Marami tayong nalakad ngayon.
Medyo sumasakit ang balikat ko. Haoje, bagay na bagay sa'yo ang damit na to. Huwag kang papalit kung walang permiso ko. Naiintindihan ko na. Hintayin mo ako, Lin Hao. Kailangan kitang patayin. Kailangan. Tulong. Hey, Xiao Hong, huminto ka. Haoje, anong nangyari? Yung boses na yon ay humihingi ng tulong. At hindi lang isa ang tao. Sumama ka sa akin, Xiao Hong. Kuya, mabilis, umalis na tayo. Sino ang makakatulong sa amin? Si Suking ay handang magtrabaho ng buong puso para mapasalamat sa nagligtas sa kanya. Kuya. Kagagaling lang. Parang narinig ko ang isang tao na nagsabi na handang maging alipin. Bueno, totoo ba yon? Yenen, bakit walang nagsasalita? Kung hindi totoo. Sige na lang. Xiao Hong, umalis na tayo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Huwag kang umalis, kaibigan. Tiyak na mananagot ang mga sinasabi natin. Pakiusap, samahan niyo kami. Sino itong dalawang inkanto? Mas maganda pa sila sa akin. Hao, kuya. Bumalik ka na. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Mula ngayon, sila ang mga bagong katulong ko. Maraming salamat sa pagtanggap, Panginoon. Kami ng aking kapatid na babae. Sisiguraduhin naming alagaan ka ng mabuti. Ang galing mo talaga, Panginoon. Yung mga halimaw kanina, naresolba mo agad. Siguradong isa kang napakahalagang tao. Sige, huwag na kayong magtagal dyan sa labas. Maghanda na tayong umalis. Bakit pa kayo naguguluhan? Hindi ba't nakita niyo siyang nasugatan? Kumuha kayo ng first aid kit para bandaging ang sugat niya. Opo. Paano kayo napasok sa sitwasyong ito at hinahabol ng maraming bangkay? Ako si Suking. Isa akong doktor. Ito ang aking nakababatang kapatid na si Suksui. Siya ay isang sikat na artista. Nais naming magmaneho papunta sa ikasyam na base. Pero naubusan na kami ng gasolina. Nang bumaba kami para maghanap ng gasolina, nakita kami ng mga halimaw. Kahit nakayanik si Xiao Hong na gamitin ang kanyang sama ng loob upang paandarin ang camper. Pero ang ganitong kalaking sasakyan ay malakas kumonsumo. Habang nagmamaneho, nabawasan na ang inis. Mukhang oras na para mag-refuel ng tunay na gasolina. Bumilis tayo. Tingnan kung may mga gasolinahan sa paligid. Ako ang leader ng Wild Wolf Team. Sabi ng mga tao, tawagin niyo akong Longje. Plano niyo rin bang pumunta sa ikasyam na base? Hindi madaling makatagpo ng buhay na tao sa mundong ito. May problema? Wala. Gusto ko lang makipagbati sa'yo, pare. Magkaibigan tayo. Boss, sobrang ulan. Maghanap ng lugar ang lahat para magtago. Hindi ito karaniwang asidong ulan. Pagkatapos ng ulan na ito, ang antas ng mga mutant na nilalang ay sabay-sabay na tatalon. At magiging mas mabangis. Ang rate ng pagkamatay ay direktang dadami ng 10 beses. Agad na kunin ang lahat ang waterproof na tela sa sasakyan. Agad na magtayo ng pansamantalang silungan. Bilisan, kayong dalawa. Bumaba kayo at ilipat ang mga gamit mula sa traktora. Takpan ito ng tarpaulin. Sige, naintindihan na. Si Lin Hao, ang hayop na ito. Sinasadya talaga niyang guluhin tayo. Kapatid Qiang. Basta't nahulog tayo sa kanyang bitad. Sa loob ng 7 araw, tiyak na mamamatay ka. Mas mabuting gawin na lang natin ito ng tuluyan. At tapusin na natin. Anong plano mo? Katatapos ko lang makita ang valve ng tangke ng langis sa ilalim ng camper. Kung mahihintay natin at maingat na i-disconnect ito, matutuyo ang gasolina ng sasakyan at maghahanap si Lin Hao ng langis. Pag nangyari iyon, hindi na niya matiis ang gutom. Maaari tayong makakuha ng gamot kapalit ng mga supply. Kung hindi niyo kami bibigyan ng gamot, hayaan na lang namin mamatay siya. Gusto mo akong patayin? Talagang hindi kayo sumusuko. Nakaayos na ba ang takip ng traktora? Haoje. Nakaayos na. Talaga ba? Balbula ng tangke ng gasolina. Nakahalusin din. Haoje. Nagkamali ako. Si Wang Qiang ang pumilit sa akin. Sabi niya, kung hindi ko ito gagawin, papatayin niya ako. Sa loob ko, ayaw kong ipagkanulo ka. Ayaw ko. Nakita kitang mas masaya kanina habang nag-isip ka kaysa kanino man. Kung gusto mo talagang nakaluhod, huwag ka nang tumayo sa susunod. Dapat magmukhang katulad ng isang katulong ang isang katulong. Tungkol sa iyo, kailangan mong malasahan ang lasa ng pagtataksil sa akin.
Si Xiaoyu. Ikaw ba ito? Ang sarap. Xiaoyu, ang lambot ng kamay mo. 你的手好温柔。 Ah, ang binti ko, hindi. Aking, tulungan mo ako. Ano itong halimaw na ito? Kumakain siya kay Wang Qiang. Tulungan mo ako. Iinwe, nakabawi ka. Kahit na hindi kumilos ang halimaw na ito. Ang laso na ibinuhos ko, ay matagal nang hindi ka makagagawa ng lalaki. Lin Hao, mag-ingat. Patayin ang pangalawang antas ng mutant na butiki. Nakatanggap ang host ng 2,000 na espiritual na halaga. Kasalukuyang espiritual na halaga 2,400. Kahit na siya ay isang walang silbi. Pero kahit papaano, siya ay isang libreng manggagawa. Sayang naman kung mamatay siya. Suking, ikaw ay doktor. Pumunta ka at maghanap ng bandang pang-bleeding para kay Wang Qiang. Opo, mahal na guro. Kapatid Qiang, kamusta ka? Xiaoyu, tulungan mo ako. Bilisan mo, tulungan mo ako, ang sakit-sakit ko. Xiaoyu, alagaan mo ako sa hinaharap, di ba? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Isa ka nang walang silbi. Isang taong hindi man lang makagawa ng kahit anong lalaki. Nais mo pang ako ang mag-alaga sa'yo, karapat-dapat ka ba? Ano nang sinabi mo? Sabi ko, isa kang walang kwenta, basura ka. Ha? Ako ang alipin ni Lin Hao, bakit ko kailangang alagaan ka? Ano yon? Nakakatakot ang tunog na yon. Kapatid, bilis, umalis ka na. Ang berdeng liwanag ay senyales ng kamatayan. Ang malaking panganib sa kailaliman ng disyerto ay magigising na. Kung hindi tayo alis, huli na ang lahat. Sobrang higit sa 10 antas, hindi ko pa kayang labanan ito. Kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Lahat, agad na sumakay sa sasakyan. Mag-aatras na tayo agad. Ginoo, tingnan mo, parang may gasolinahan sa unahan. Tama, ito ay isang abandonadong gasolinahan. May convenience store pa sa tabi. Si Xiaohong nagparada. Talagang naligtas na tayo. Ginoo, dito pa may ilang malaking drum ng langis. Lahat puno. May langis na ang sasakyan namin. Talagang swerte natin. Kayo dalawa, nagulat din ba kayo ngayon? Kumain kayo ng kaunti. Alagaan ang katawan. Salamat, Ginoo. Napakabait mo sa amin, Ginoo. Hao, nagugutom na rin ako. 我也饿了。 你的 Iyan mo. Bakit? Bakit sila may karne? Ako, ito na lang ang makakain ko. Haoje, sila rin ay mga katulong mo. Ngunit nagdala rin sila ng maraming bagay ngayon. Pagod na sila buong araw. Kaya kumain na lang ng ganito. Paano pa sila magkakaroon ng lakas para alagaan ka? Nagkamali ka. 他们是你 Sila ay mga katulong. At ikaw ay isang unan na pang-init lamang. Isang salita pa. Wala ka pang tinapay na makain. Dito sa akin. Tanging katapatan at kontribusyon ang makakakuha ng pagkain. Kung gusto mong mabusog, kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Kung hindi, magiging katulad ka niya. Kaya't ang natitira ay para sa sarili mo. Kumain ka na at magpahinga. Aalis tayo bukas ng umaga. Ha, anong nangyayari? Lindol ba ito? Tagapagligtas, tingnan mo sa labas, ano yon? Patay na tayo. Bilisan, bumalik tayo. Maaapakan tayong parang karne. Wala nang oras. Xiaohong, huminto ka. Xiaohong, sumama ka sa akin. Napatay ang 5D level na mutated bull, nakakuha ng 500 na spiritual na halaga ang host. Ito ay, na-detect ang mataas na antas ng biological alloy na buto. Maaaring pagsamahin sa sasakyan. Malaking pagtaas sa depensa at impact ng sasakyan. Kasalukuyang may 1,000,000 na spiritual na halaga. Gusto mo bang gumastos ng 5,000 spiritual na halaga para sa pagsasanib at pag-upgrade? Pagsasanib. Matagumpay ang pagsasanib. Ang sasakyan ay na-upgrade sa Tyrant. Ang bilis ng paggalaw, lakas ng pagsalpok at depensa ay lubos na tumaas. Diyos ko, napakakahanga-hanga ng iyong tulong. Ang sasakyang ito ay parang pinagsama sa buto ng baka. Ayos, sumakay na. Target, 9 na base. May isang lungsod doon. 没错， Tama, doon nga. 就是那里。 Ate, nandito na tayo. Nandito na talaga tayo. Ligtas na tayo. Nandito na tayo, 9 na base. Nakaligtas kami. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Kami ay mga nakaligtas mula sa disyerto, naglakbay kami ng malayo. Nais naming pumasok sa base para humingi ng kanlungan.
Humingi ng kanlungan. Hindi kami tumatanggap ng mga walang silbi sa ika-9 na base. Mukhang marami kayong dala sa sasakyan, ah. Kung gusto mong pumasok sa lungsod, maaari. Kailangan mong ibigay ang 80% ng mga materyales ayon sa batas. Ano ang kaibahan ng 80% dito sa panghuhold up? Sinasabi ko sa'yo, ganito ang batas. Kailangan mong ibigay o malis ka. O mamatay ka. Kapatid, huwag ka nang magalit, tayong lahat dito. 80% sobra-sobra na talaga. Alam mo, kilala ko si Section Chief Lee mula sa base nyo. Kaibigan natin siya. Pwede bang pakiusap, magpasensya na lang sa kanya? Ano bang klaseng tao si Section Chief Lee? Dito sa pintuan ng lungsod. Ako ang nagsasabi kung ano ang tama. Sinasabi ko kung gaano karami, yun na yun. Kung mababa sa 80%, huwag nang asahang makapasok. Ang mga patakaran ay para sa mga mahihina. At ang mga malalakas ay para sa paglabag sa mga patakaran. Anong sinabi mo, bata? Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi sulit ang ganitong lugar para sa atin. Kuya Hao, hindi kami interesado sa ganitong lugar. Ano bang tingin niyo sa ika-9 na base? Zhang, pangalawang opisyal, huminto ka. May kailangan. Gusto mong umalis, sige. Iwanan mo ang sasakyan na ito. At lahat ng kagamitan nyo. Lene. Kaya mong nakawin ang aking mga bagay. Isang taong nagnanakaw ng aking mga bagay. Ang damo sa ibabaw ng kanyang libingan ay 3 talampakan na ang taas. Gusto mo bang subukan? Masyado kang mapangahas, naglakas loob kang hamakin ang dangal ng ika-9 na base. Tawagin ang mga tao, hulihin siya. Walang pakialam sa buhay o kamatayan. Hindi pwedeng. Paano makakatulong ang mga zombie sa tao? Ngayon, sasaktan mo pa ba ang mga gamit ko? Tumigil ang ingay sa pintuan ng lungsod. Anong klase ng gawi yan? Zhang Ping, anong nangyayari? Ginoo. Yung taong ito. Nangahas siyang pumasok sa base. At nasaktan pa ang mga tao natin. Yung kasama niya ay parang isang halimaw. Direktor, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Malinaw na si Assistant Officer Zhang ang gustong agawin ang 80% ng mga supply natin. At gustong agawin ang sasakyan ni Kuya Lin. Hindi kami papayag. Gusto niyang pumatay. Ang taong ito ay tiyak na isang nangungunang malakas. Si Zhang Ping ang tanga. Nakaligtaan niyang makipag-ugnayan sa ganitong tao. Kapatid na ito. Ako si Chen Chen, ang namamahala sa ika-9 na base. Ako ang may kasalanan sa hindi magandang pagdidisiplina sa aking mga tauhan. Kaya siya ay nakabangga sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo para sa kanya. Buwis ng buhay. Hindi ka ba agad magpapakumbaba at humingi ng tawad kay Kapatid Lin? Kapatid Lin, isang makapangyarihang tao tulad mo, ay isang karangalan para sa amin na nandito ka sa ika-9 na base. Pakiusapan na pumasok. Agad kong ipapagawa ang kailangan para sa iyo at sa iyong koponan. Maghanda ng pinakamahusay na tirahan at pagkain. Batang si Brother Lin ay may talento. Sobrang lakas. Talagang napahanga ako. Sa isang tulad mo na malakas na nakaupo. Mas tiyak ang seguridad ng ika-9 naming base. Ginoo, si Director Chen ay dumating. Ako lang ay dumaan lang. Kailangan ng isang lugar para magpahinga. Uy, Kapatid Lin. Ano bang sinasabi mo? Kung gaano katagal mo gustong manatili ka lang. Ganito. May isang hiwalay na villa area sa kanlurang bahagi ng base. Pinakamaganda ang kapaligiran dito. Ilaan na lang ito para sa iyo at sa iyong koponan. Kunin mo lang lahat ng mga supplies na kailangan mo. Grabe, diretso sa isang villa area. Ang laki talaga ng face ni Lin Hao. Ang mga tao ko ay susunod lang sa utos ko. Ayaw ko na may mga taong katulad ni Vice Commander Zhang na walang utang na loob na makikialam sa amin. Siyempre, natural lang yon. Kapatid na Lin, magtiwala ka. Ikaw at ang iyong grupo ay may pinakamataas na kalayaan dito sa amin. Kami ay mga kaalyado. Ang amoy ng tao. Isang napakalaking kantina. Sumugod. Sa lungsod na yon. Maging pugad natin. Bakit naman? Isang batang ligaw na hindi alam kung saan siya nanggaling. Biglang lumipat sa villa area. Ako na nagbuwis ng buhay para sa base ng maraming taon. Nasa dormitoryo pa rin. Magsawa ka na, Deputy. Yung batang iyon ay swerte lang. May isang sirang sasakyan. Gusto lang din ng pinuno ng base na gamitin siya. Lene. Sa tingin ko, nalilito na ang pinuno ng base na pinapagawa sa akin na magpatira pa at humingi ng tawad sa isang estranghero. Ang galit na ito. Kailangan kong magulat. Official. Ano ang dapat gawin? Nakikinig ang mga kapatid sa'yo. Lene. Isang batang walang karanasan. May kasama pang babaeng zombie. Ano namang kakayahan meron siya? Maghanap tayo ng pagkakataon para bigyan siya ng leksyon. Report. Sa pinuno ng base, sa kanlurang disyerto, may lumabas na napakaraming mga nabagong nilalang. Papunta sila sa ating base.
Lahat ay pumasok sa estado ng labanan. Harang. Pigilan mo ng mahigpit. Hindi natin sila dapat mapalapit. Director. Hindi pwede. Sobrang dami nila. Hindi natin sila mapapatay lahat. Ang mga halimaw na ito. Mas malakas ito ng 10 beses kaysa sa mga nauna nating nakatagpo. Hindi lang yon. Hindi lang. Hepe ng base. Tayo. Umalis na tayo. Kung hindi tayo alis, huli na. May isa pang paraan. May isa pang tao na makakapagligtas sa atin. Hayop ka. Darating ang araw na ikaw ay aking susupilin. At maranasan mo rin ang pakiramdam ng paglilinis ng inidoro. Buksan mo ang pinto. Tulungan mo ako. Kapatid Lin. Nakita mo na ako. Baha ng mga hayop. Inaatake na ng baha ng mga hayop ang lungsod. Halos hindi na kami makatiis. Pakiusap, tulungan mo kami. Iligtas ang base Siam. Tara, punta tayo. Mas maganda pang mapunit sila ng mga halimaw na yon. Wala nang makakahiya sa akin pa. Fokusin ang lahat ng apoy kay Ginolin. Protektahan siya. Ang galing mo. Sumuko ka sa akin. Maging pangunahin mong general. Bibigyan kita ng walang hanggang buhay. Maaari tayong maghari sa mundong ito ng magkasama. Karapat dapat bang maghari ang isang hayop? Bodong. Mga tao. Ang lakas ng taong ito, nasa itaas ko. Hindi ito ang tamang paraan. Kailangan munang palakasin ang lakas. Huwag pansinin ang malaking ito. Tara. Linisin mo ang mga kalat dyan. Walang ititira. Pinatay ng iyong alipin ang third tier na mutasyon na organismo. Nakakuha ang host ng 200 na spirit points. Tingnan mo ang mga mahihina. Hindi makakatagal sa harap ng aking hukbo. Pero kaya mong makipaglaban sa akin. Tayo ang kapwa. Sumama ka sa akin, mas magiging malakas tayo. Yung halimaw ay nag-aanyaya kay Linhao. Shit, malinaw na mas malakas ang halimaw na ito kaysa kay Linhao. Kung talagang lumipat si Linhao, mawawasak ang buong ikasyam na base. Tapos na ang lahat. Ang kasalukuyang espiritual na halaga ng host ay 30,000 puntos. Nakatugon na sa mga kinakailangan para sa pag-angat ng 15 liye na antas na ebolusyon. Nais mo bang gumastos ng 1,000,000 puntos para sa panghuling ebolusyon? Evolution. Ang iyong lakas. Paano posible na tumaas ito ng ganito kabilis? Ano ka ba talaga? Ako ay ang bagay na magdadala sa iyo sa impyerno. Masyadong mayabang na tao. Ako ang magiging tagapamahala ng hinaharap ng mundong ito. Mamatay ka. Hindi makapaniwala na mapapatay ako ng isang tao. Napatay ang 13 antas ng matalinong mutasyon. Nakatanggap ang host ng 50,000 na espiritual na halaga. Kasalukuyang espiritual na halaga 72,970. Nawala ang pinuno. Naging magulo sila. Nailigtas ang ikasyam na base. Ito ba ay hindi? Ang simbolo ng unang base. Unang base. Saan ito? Unang base. Pinakamalakas sa buong mundo.
at pinakamatatag na tirahan ng mga nakaligtas. Sila ay tinatawag na Arca, emblema ng base ng tao. Bakit ito lumalabas sa ulo ng mutant na leader? Unang base. Bangka. Kawili-wili. Minister Mu, nakabalik ka na. Kamusta ang mga nakuha mo sa pagkakataong ito? Nakalutas na. Ang banta mula sa 50 milya sa kanlurang bahagi ay naalis na. Isa na namang isa. Muling tanda ng pangunahing base. Siya, ang pinuno ng espesyal na operasyon sa ikasyam naming base. At siya rin ang nag-isang babaeng mataas na opisyal sa aming base. Sobrang liit talaga ng mundo. Mukhang. Naranasan mo rin ito. Ang sagisag ng unang base. Pero bakit ito lumitaw sa katawan ng mutated na nilalang? Ibig bang sabihin ay kinokontrol ng unang base ang mga halimaw na ito? Kung totoo man ito, ano kaya ang layunin nila? Baka gusto nilang lipulin ang lahat ng iba pang survivor base. Kahit ano pa ang balak nila. Ang arko na ito, kailangan kong imbestigahan. Sa tingin ko, mas mabuting ipasa ang misyon kay kapatid Lin. Napakahusay niya, at may malakas na mga tagasunod na makakatulong sa ating base. Lin Hao, malapit sa unang base. Ngunit may mga halimaw na mas nakakatakot kaysa sa alon ng mga hayop. Ang pagpapadala sa iyo ay parang pagpapadala sa iyo sa kamatayan. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Gusto mo akong ipadala sa kamatayan? Bodyguard. Gusto ko ring makilala ang sinasabing unang base. Si Ginoong Lin ay may malalim na pangunawa. Agad akong maghahanda ng pinakamahusay na kagamitan para sa iyo. Ikaw, hayop ka. Maghintay ka. Darating ang araw na ibabalik ko sa iyo ang lahat ng dinanas ko mula sa iyo. 10 ulit, 100 ulit. Bakit? Naiinggit si Ministro Murong. Gusto mo bang ipagawa ko sa kanila na alagaan ka rin? Ang mga kasambahay ko ay magaling talaga. Hindi na kailangan. Wang Qiang. Gusto mo bang mamatay? Hao Jie. Wala akong kinalaman dito. Dito. May mga pako sa daan. Nabasag ang gulong. May mali. May ambush. Bumagsak ka at mamatay. Ngayon, ay ang iyong araw ng kamatayan. Sa inyo, mga basura na palihim. Nagmamalaki ka pa sa harap ko. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Mga kapatid, ipakita natin sa kanya ang ating lakas. Paano ito posible? Paano nakaiwas si Lin Hao sa lahat ng kanilang atake? Sila ay mga evolusyonaryo na higit sa ikapitong antas. Isang grupo ng mga evolusyonaryo sa ikapitong antas, na may dalang energy gun. Mukhang nag-invest si Deputy Zhang para patayin ako. Talagang naglaan siya ng malaking halaga. Ganyan lang ang kakayahan niya. Akala niya kayang patayin ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Si Deputy Zhang ba? Mamatay kayo. Hindi ako naniniwala. Kaya mong iwasan kahit ang mga misile. Pumutok mo ito. Lene. Maliit na kakayahan lang. Lumikas, bilisan mo. Sila ba ang ipinadala ni Assistant Zhang? Sabihin mo. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ikaw. Paano mo nalaman? Walang natira. Gusto ng bisi ni Zhang na iligpit ka. Bumalik tayo sa ikasyam na base at patayin siya. Isang aso lang na nagmamadaling kumagat. Walang dahilan para mag-aksaya ng oras sa kanya. Magpatuloy tayo. Unang base. Barko. Nasa harap ang kontrol na lugar ng barko ng unang base.
Sino kayo? Bakit kayo pumasok sa aming teritoryo? Ginoogi ng opisyal. Kami ay mga nakaligtas na dumaan lamang. Na nawalang kasama sa disyerto habang naglalakad kasama ang karamihan. Gusto lang naming maghanap ng lugar para magpahinga. Delikado ang lugar na ito. Dahil kayo ay mga nakaligtas. Sumama kayo sa akin. Ang pinuno ng base ay mag-aayos ng matutuluyan at pahingahan para sa inyo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit mo ako pinipigilan tanungin tungkol sa insignyang iyon? Baka yun na lang ang tanging pag-asa natin. Ano iyang tunog na yan? Tara, lumabas tayo at tingnan. CJ. Diyos ko. Si General Zhou. Napatay niya ang 20 level na Lion Tiger Beast. Nandyan si General Zhou. Kaya't ang ating unang base ay walang katulad. Dalawampu antas na Lion Tiger Beast. Kung papatayin ko ito, gaano karaming espiritual na halaga ang makukuha? Ang Tyrant ay makaka-level up ng ilang beses na. Nakita mo ba? Iyan ang Diyos ng digmaan ng aming base. General Zhou. Upang ipagdiwang ang tagumpay ng General, may bonfire party tayo ngayong gabi. Dapat dumating kayo dalawa. CJ. Yung General Zhou. Hindi mo ba siya nakikitang medyo kahina-hinala? Lene, masyado pang maaga para sabihin. Pero, talaga namang malakas ang kanyang lakas. 你看这火，今晚真暖和。 Magandang araw, General Zhou. Hoy, ikaw. Bakit hindi ka tumayo at bumati kay General Zhou? Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Bingi ka ba? Naglalakas loob kang hindi magbigay galang sa General. Naghahanap ka ng gulo. Ang lakas ng aura. Tumigil. Mag-back off na kayo. Ngayon ay isang masayang araw. Huwag mag-away, magsuntukan. Ang lakas ng aura ng mga magkapatid. Ang pangalan ko ay Zukai, hindi ako magaling sa mata. Hindi ko inaasahan na ang ating base. May tago pa kayong isang taong tulad ninyo. Hanga ako sa inyo. Di ko alam kung paano napadpad ang kapatid dito sa aming pangunahing base. Ang pangalan ko ay Lin Hao. Narinig ko na ang pangunahing base ang pinakamatibay na pader sa panahon ng katapusan. Dito ako pansamantalang magpapahinga. Humihingi ng kanlungan. Sige, walang problema. Basta kaibigan. Tinatanggap ng aking unang base. Halika, mag-toast tayo muli. General Zhou, may tanong ako na nais ipaalam. Walang anuman, sabihin mo. Paano ninyo nasakop ang mga nabagong nilalang na yon? Mayroon bang nakatakas na? Hapon sa lungsod. Nakita mo na ba? Kapatid, huwag kang magkamali. Mula nang maganap ang katapusan ng mundo, ang depensa ng aming base ay ang pinakamataas sa buong mundo. Walang anumang uri ng nabagong nilalang na nakatakas mula rito. Walang duda. Iyon ang reaksyong ito. Mukhang ang mga nabagong nilalang na may simbolo ng kuwago ay may kaugnayan sa unang base na arka. Pinuno ng base. Ito si kapatid Lin Hao. Isang napakalakas na mandirigma. Haha, masaya akong makilala ka. Sige na. Ang lakas ni kapatid Lin Hao ay hindi matutumbasan. Ngayon, ang mundo ay puno ng panganib. Ang mga nabagong nilalang ay nag-aabang. Lumalakas sila. Kailangan ng aming base ang tulad ni kapatid Lin Hao na sumali sa amin. Sama-samang labanan ang krisis. Kapatid Lin, may interes ka bang sumali sa aming unang base? Basta't ikaw ay tumango. Ang posisyon ng pangalawang komandante ay iyon na. Salamat sa iyong kabaitan, hepe ng base. Ngunit medyo nalasing ako. Gusto ko munang umuwi at magpahinga. Kapatid na lalaki, nakikita kong hindi ka pangkaraniwan ng kakayahan. Di tulad ng karaniwang nakaligtas. Sa tingin mo ba ay may mali sa amin? O baka may ibang layunin ka dito? Baka may ibang dahilan ka sa pagpunta dito? Huwag mag-alala, Kapitan Hugh. Marami kang iniisip ng sobra. Sabi ko na.
Isa lang akong nakaligtas na dumadaan. Naghahanap lang ng ligtas na lugar para magpahinga. Sana nga. Simulan ang huling eksperimento. Nagtagumpay ako. Mayroon na akong dugo ng Diyos. Ang mga mutant na nilalang sa buong mundo, lahat ay magiging aking hukbo. Chen Shen, mabilis na magiging sa akin ang iyong ika-9 na base. Ito na ang akin. Base Commander. Talagang malakas ang lakas ni Lin Hao. Bakit hindi mo na lang siya pinatay ng diretsyo? Sa halip, binigyan mo pa siya ng posisyon bilang Deputy Commander. Isang hindi mapigilang makapangyarihan. Mas mapanganib kaysa sa 10,000 nilalang. Binigyan ko siya ng mataas na posisyon. Para lang mapanatili siya. Kaya ang ibig mong sabihin, ang ganitong tao, dahil hindi siya magagamit sa akin, kailangan siyang alisin agad. Walang katapusang panganib. Magpapadala tayo ng tao ngayong gabi. Para ayusin ito ng maayos. Ikaw, kayo. Sino kayo? Boss, wala si Lin Hao. Walang problema na wala siya. Babalik na siya agad. Bumalik ka. Kahirapan nang makalampas siya ngayong gabi, hindi natin masasabi. Come here, little bitty. Hayaan mong mahalin kita ng buong puso ni Kuya. Ang babae ko, hindi ka pwedeng makipag-ugnayan. Ro, salamat sa akin. Dumating ka ng tama. Para hindi na namin kailangang hanapin ka. Ang kamay ko. Sino man ang gagalaw sa akin, huwag niyo nang asahan na makakaligtas kayo ngayon. Sabay-sabay tayo. Patayin niyo siya. Nakasalubong pa niya. Hindi ito pwedeng mangyari. Mga langgam. Si Xiao Hong. Ayusin sila. Patawad. Nagkamali ako. Sabihin mo kung sino ang nagpadala sa inyo. CJ. Si Xiao Hong. Ihagis mo siya sa labas. Kainin mo ng dahan-dahan ang mga bagay na yon hanggang sa maubos. Sinasabi ko. Siya ang pinuno ng base. Siya ang nagpadala sa amin dito. Talagang natatakot na ako. Ngayon lang ako nagsasalita. Huli na. Hahaha. Pinatay mo ako. Saka na rin, hindi ka na mabubuhay ng matagal. Hahaha. Ang aming leader ng base. Malapit nang dalhin ang kanyang walang talo na hukbo ng mga mutante para durugin ang ika-9 na base. Lahat sa ika-9 na base ay mamamatay. Ikaw, Lin Hao, malapit ka nang sumama sa akin. Hahaha. May peligro sa ika-9 na base. Kailangan nating bumalik agad. Ipagbigay alam kay Director Chen Chan. Huminto agad ang mga sasakyan sa unahan. Lin Hao, may utos ang direktor na sumuko ka na dito. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Nais nilang pigilan kami. Huminto. Kapit Hugh, naloko ka. Si Zhang Heng ang nasa likod ng mga nilalang na nagbago. Anong sinasabi mo? Sige, tanungin kita. Marami bang mga base ng mga nakaligtas na nasira ng mga nagbago? At ano ngayon? Sa bawat pagkakataon, ang pangunahing base nyo ay palaging nagsusugo ng tropa na nagsasabing magpapadala sila ng tulong. Nang umalis ako, narinig ko na ang base ay nag-ipon ng mga tropa para pumunta sa ika-9 na base. Kapitan Hugh, sabihin mo sa akin, ito ba ay pagkakataon lang? O may iba pang dahilan? Ang unang base nyo ay hindi talaga para sa suporta, kundi para sa pagsupil. Walang mali sa sinabi niya. Talagang pinagsama-sama ang pinakamahuhusay na tropa ng base. Sinasabi na pupunta sila para suportahan ang ika-9 na base.
Hindi ba't lahat ng ito ay isang 道 balak? 这一切都是个阴谋。 Lahat. Tanggalin ang mga hadlang sa daan. Bilisan at clear ang daan. Tanggalin ang mga hadlang sa daan. Linhao, bakit ka bumalik? 你怎么回来了？陈基地 Director Chen. May problema sa base 1. Ang kanilang direktor ay si Zhang Heng. Kinokontrol niya ang isang hukbo ng mga mutant na nilalang. Ang target ay ang ika-9 na base natin. Sobrang kalokohan. Direktor, huwag kang maniwala sa kanya. Ang unang base ay ang barko. Ito ang unang kanlungan ng tao. Paano niya kami atakehin? Sa tingin ko, isa siyang rebelde. Gusto lang niyang siraan ang moral ng tropa. Sakupin ang ika-9 na base. Nakita ng ating tao ng sariling mata. Ang malaking hukbo ng unang base ay nagtipon na. Ang tanda ay ang ika-9 na base natin. Kung hindi tayo umatras, huli na ang lahat. Sa tingin ko, kayo ang na-recruit na. Huwag pagkatiwalaan ng mga ito, hepe ng base. Wala akong pakialam. Kahit totoo o hindi ang sinasabi nila. Hindi ko maaring ipagpalit ang buhay ng daan-daang libong tao sa ika-9 na base. Ipasa ang aking utos. Ilunsad ang pinakamataas na emergency plan. Maghanda sa pag-atras. Isusuko natin ang ika-9 na base. Zhang Ping. Iniutos ko sa'yo. Dumalo sa ika-4 na pangkat ng depensa. Mag-iwan sa base. Responsable sa mga nalabi. Protektahan ang pangunahing hukbo habang umaalis. Mas naniniwala ka pa sa batang walang malinaw na pinagmulan, kaysa sa akin, na nagbuwis ng dugo para sa base. Lahat ng ito ay plano niya. Gusto lang niyang samantalahin ang pag-urong natin. Para sakupin ang base siyam. Sobra na. Ito ang utos. Mananatili ka. Para patunayan kung totoo o hindi ang sinasabi ni Linhao. Kung ang base 1 ay kaalyado. Ikaw ang bahala sa pagtanggap. Kung kaaway ito, dapat mong ipaglaban ito hanggang sa dulo. Opo, hepe ng base. Narito na sila, narito na sila. Alam ko na. Alam ko na si Linhao na bastardo ang nagsasalita ng kalokohan. Anong hukbo ng mga mutant na nilalang? Sila ay talagang mga reinforcement mula sa unang base. Buksan ang mga pintuan ng lungsod. Walang sinuman ang pinapayagang lumaban. Sumama kayo sa akin upang salubungin si General Zhu. Sa wakas, nandito ka na. Ako si Zhang Ping, ang opisyal ng ika-9 na base. Ang aming base commander ay nalinlang ng isang taong tinatawag na Linhao. Tinalikuran ang base. Tumakas kasama ang mga tao. Linhao. Si Linhao nga. Nagsinungaling siya na nais niyong atakihin kami. Niloko ang pinuno ng base para umatras. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para makuha ang kapangyarihan. Huwag mag-alala, General. Nakita ko na ang kanyang balak. Alam ko kung saang direksyon siya tumakbo. General, isang salita lang po. Agad akong magdadala ng tao para hulihin siya. Ipinapaubaya ko sa inyo. Ako, si Zhang Ping, ay handang sumuko sa unang base. Gagawin kong alipin. Pinakamainit ang aking galit. Ikaw ang uri ng aso na nagtataksil para sa sariling kapakinabangan. Sundan. Durugin sila. Mahal na tagapagligtas. Talaga bang nakawala na tayo sa kanila? May mali. Putang ina. Nakatukoy ng malaking grupo ng mga 20 level na mutated na nilalang na papalapit. Lahat sila. Kapatid Lin, hindi pwede, masyado silang mabilis. Hindi tayo makakatakas. Huminto ka. Ano ang balak mo? Mananatili tayo dito. Hawakan mo sila. Hayaan mong dalhin ng pinuno ng base ang mga nakaligtas ng mabilis. Hahaha. Linhao. Akala ko marami kang kakayahan. Ngunit isa ka lang palang asong nawawala na tumatakbo. Pareho lang tayo. Ikaw rin ay isa lamang asong pag-ari ng iba. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tumayo at sumuko sa akin. Kung hindi, ngayong araw, kayong lahat, pati yung mga inutil sa likod mo, lahat kayo magiging hapunan ng mga mahal ko. Nakita mo ba? Ito ay isang grupo ng mutasyon na antas 20. Sobrang dami ng salita mo. Gusto mong magpasuko ako? Iyan karapat dapat ka pa. Mga walang hiya. Sugod, durugin nila.
Ang lakas ng depensa. Ang mga kalaban na ito ay masyadong mataas ang antas. Ang depensa at lakas nila ay lampas pa sa inaasahan. Kung makipaglaban tayo ng palaban, hindi tayo mananalo. Lin walang silbi, Lin Hao. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng pakikibaka ay walang silbi. Magpasakop ka na lang at mamatay. Nahanap ko na. Nandun yun. Lin Hao. Binaril na ba? Paano mo kaya natuklasan ang kahinaan nito? Pumatay ng 20 antas na nagbago ng higanteng ahas. Nakuha ng host ang 50,000 na espiritual na puntos. Nakatugon sa mga kinakailangan para sa pag-angat ng 20 antas na evolusyonaryo. Gusto mo bang gumastos ng 50,000 na espiritual na puntos para sa huling evolusyon? Evolusyon. Nakaabot ka rin sa 20 antas. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. General Zhou, sabi ko na. Gusto mong sumuko ako? Ikaw. Hindi ka karapat-dapat. Kahit na ikaw ay nasa ikwentang antas, ano naman? Ang aking ikwentang antas na mutant na hukbo, kayang-kaya kang pira-pirasuhin. Xiao Hong sa kaliwa, Murong Xue sa kanan. Mabilis ang labanan. Napatay ang 20 antas na nabagong nilalang, nakakuha ang host ng 50,000 na espiritual na halaga. Aking hukbo. Lin Hao, gusto kong mamatay ka. Ang bilis. Umalis kayo. Ikaw na ang susunod. Ganito lang ang kaya mo. Ikaw. Ikaw, itong halimaw. Kaya mo pa akong mapilit sa ganito. Pero, yung mauuna mamatay, siguradong ikaw yon. Kapitan Hugh. Betrayal mo ako. Betrayal. Nakita ko mismo na naging halimaw ka. At pinatay mo si Segundo Zhang. Tama si kapatid Lin Hao. Walang mabuti sa inyo sa unang base. Walang kahit isa. Tama ka, Hao. Matagal nang nalugmok ang unang base. Ayaw ko nang makitang nag-aaway ang mga tao. Naging halimaw para sa kapangyarihan. Pakiusap, tanggapin mo ako. Sama-sama tayong labanan ang unang base. Ang kapitan ng patrol ng unang base. Saktong hindi ko na kailangang maghanap ng gabay. Kapit Hugh, ang iyong pagpili ay matalino. Ang halaga ng espiritu ay lumampas na sa 200,000. Panahon na para sa huling pag-upgrade ng Tyrant. Kakailanganin ng sistema ang 150,000 na espiritu. I-upgrade ang Tyrant sa isang mobile fortress. Diyos ko, Han, ito pa rin ba ang sasakyan natin? Para itong isang lumilipat na kastilyo. Sobrang nakaka-overwhelm. Panahon na para makipagkita sa tinatawag na pangunahing base. Kapitan Hugh, dito ba ang pangunahing sentro ng base? Hao-gon. Diyan ang lihim na laboratorio ni Base Commander Zhang Heng. Pagbabago ng mga nilalang sa katapusan ng mundo. Hindi sila may iwasan dito. Kaya nilang gumawa ng lason. Dapat mayroon din silang antidote. Sinasabi mo ba na mayroon silang antidote para ibalik ang mga nilalang sa normal? Ang ating layunin, sirain ang laboratorio na ito. Hulihin si Zhang Heng. Hanapin ang lunas. Sige, pumunta ka at mamatay, Lin Hao. Si Zhang Heng, ang matandang fox. Mas nakakatakot ng 100 beses kaysa kay General Zhou. Magsanib puwersa kayo para magkasakitan. Ulat sa pinuno ng base. Nawala na ang senyales ng buhay ni General Zhou. Nawasak ang buong hukbo. Hehe, mas mabilis pa ito kaysa sa inaasahan ko. Ang Vice Commander, iyon ang pinakamalakas nating hukbo. Ngayon, yung si Lin Hao. Tiyak na papunta na siya sa atin. Hayaan mo siyang dumating. Yung walang silbi na si General Zhou. Isa lang ito sa mga piyesa na ginamit ko para subukan ang kanyang lakas. Akala niya ba na ang level 20 ang katapusan? Halika na. Lin Hao, tingnan natin. Sa harap ng pinakabagong likha ko,
Isang mutadong organismo na may level 25. Anong magagawa mo pa? Ha? 不可能！ Impossible. Ang unang base ay palaging may matinding seguridad. Ang mga patrol ay walang tigil sa loob ng 24 na oras. Paano walang tao dito? Aho. Napakakakaiba dito. Bakit parang naging isang walang tao na lungsod? Napakatahimik. Kapag may kakaiba, siguradong may nangyayari. Mag-ingat, baka ito'y isang bitad. Gusto kong makita kung ano talaga ang binabalak niya. 卖的什么药？ Kapitan Hugh Xiaohong, Murong Su. 跟我下去。 Sumama kayo sa akin para tingnan. Ang iba, manatili sa kuta. Laging handang magpaputok. Narinig mo ba yon? Ito ay mga sigaw ng pagdurusa. Mula sa direksyon ng sentrong laboratorio. Diyos ko, nasa. Gumagawa sila ng eksperimento sa mga zombie. Ito ang katotohanan tungkol sa arka. Ang base na pinangakuan kong iingatan hanggang kamatayan, ay siyang pinagmulan ng lahat ng sakunang ito. Maligayang pagdating. Lin Hao. Para salubungin ka. Matagal na akong naghanda. Bawat isa sa kanila ay mga likha kong pinagpaguran at pinaghirapan. Katangahan. Gawang mahirap. Ang nakita ko lang ay basura sa bahay. Sabay ka pang magpapakasaya sa kamatayan. Para hindi na ako maghanap pa. Haha. Sa harap ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Akala mo nakapatay ka na kay General Zhou, na ang inutil na ito ay hindi matatalo. Ngayon, gagawin kayong pagkain para sa pinaka-perpektong obra ko. Patayin sila. Naka-back to back. Panatilihin ang linya. Matibay ang mga buto nila. 15 antas. Lahat dito ay ganito. Hindi talaga mabuksan ang depensa niya. Hindi pwede. Sobrang lakas nitong mga halimaw. Hindi talaga tayo karibal. Hahaha. Nakita mo ba? Sinasadya ko. Ang aking inalagaan na antas 25 na mga mutant na nilalang. Hahaha. Ang inyong dugo ay magiging dahilan ng kanilang pagdating sa mundo. Pinakamainam na handog. Zhang Heng. Ikaw, siraulo. Tumigil ka na. Hahaha. Lin Hao. Akala mo, ano ka ba? Akala mo talaga na mapapatay mo si General Zhou na inutil? Na mapapalaban mo ako? Zhang Heng. Ikaw na demonyo. Makikipaglaban ako sa'yo. Kapitan Hugh. Ang lakas mo talaga. Ang lakas ng taong ito. Tiyak na hindi ko kayang labanan ng diretsyo. Huwag mo siyang pansinin. Ang target niya ay ako. Maghanap kayo ng paraan. Lumabas kayo muna. Bilisan. Huwag makipag-ugyunan sa mga basura na ito. Babasagin mo ang pintuang iyon. Gustong tumakas. Knave. Lin Hao. Para tuluyang mawalan ka ng pag-asa, ipapakita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Hahaha. Nakita mo ba? Ito ang aking pinakamataas na obra maestra. Ang panghuling eksperimento sa antas 25. Kakainin niya kayong lahat, kasama ang mga buto. Tyrant, nagcha-charge ang pangunahing kanyon. Nakalock ang target sa laboratorio. Ibigay mo sa akin. Bumuga. Mahal na Ginoo. Nailunsad na. Walang silbi. Ang aking panghuling eksperimento ay walang talo. Ngayon na. Sistema. Lahat ng espiritu. Ilalagay dito. Sa isang sipa.
Patayin ang antas 25. Huling eksperimento. Ang host ay nakakakuha ng 100,000 espiritu. Nakita ang enerhiya ng host ay puno na. Natutugunan na ang kondisyon para sa pag-angat. Simulan ang huling ebolusyon. Binabati kita, host. Matagumpay na umangat sa ikalimang antas ng ebolusyon. Ang aking perpektong likha, ang aking huling eksperimento, ay talagang saan ka gustong pumunta? Huwag mo akong papatayin. Hindi. Kuya Hao, nagkamali ako. Ibibigay ko sa iyo ang base. Ibibigay ko sa iyo lahat ng resulta ng pananaliksik. Lahat ng meron ako. Magagawa kitang maging ang Diyos ng mundong ito. Ang namumuno sa mundong ito. Diyos, ikaw na ganito, na tinitingnan ang mga nilalang na parang mga langgam, ay karapat-dapat bang makipag-usap sa akin? Diyos, lahat ay natapos na. Kapatid na Lin, malaking balita. Ito si Ei Lan. Nahanap namin sa unang lugar ng pundasyon, isang garapon ng gamot, na pinaghihinalaang gamot panglunas. Sa teorya, ang ebolusyon na serum na ito ay maaaring baliktarin ang virus at ibalik ang pagkatao ng mga nahawaan. Ngunit wala tayong sapat na datos upang suportahan ito. Maaaring mayroon itong hindi kilalang panganib. Kung mabigo, ano ang mangyayari kung lumikha ito ng mas nakakatakot na halimaw? Hindi pwede. Siya ang aking kaibigan. Hindi siya eksperimento. Ginolin, nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero siya ang kasalukuyang pinakamainam na kandidato. May katinuan siya. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, mas kontrolado rin. Mahal. Handa na ako. Si Xiao Hong. Huwag matakot. Kasama kita. Ay. Bumalik na ako. Grabe, ang ganda-ganda nito. Ang ganda ng babae. Mahal. Welcome back, Xiao Hong. Nagawa natin ito. Pero ang materyales sa paggawa ng serum, bihira, ibigay ang lahat. Maaari lamang tayong makagawa ng ilang daang. Harapin ang daan-daang milyong mga zombie sa buong mundo. Ito ay talagang hindi sapat. Ilang daang. Isang-isa lang ay sapat na. Kopyahin ang sistema. Gaano karaming espiritu ang kailangan para sa seruming ito? Kopyahin ang purifying serum. Bawat isa ay kumukonsumo ng 100 puntos ng espiritu. Napakabuti. Kumonsumo ng lahat ng espiritu. A-upgrade ang tyrant sa huling anyo. Nose Arc. At kopyahin. Sapat na sumasaklaw sa buong mundo ang ebolusyon na serum.